Pinaplano raw ni Senate Committee on Foreign Relations Chairman Erwin Tulfo na makipag-usap sa Chinese Embassy dito sa Manila. Sa kabila yan ng word war ng Chinese diplomats at ilang opisyal ng bansa. Narito ang report ni Camille Samonte. Siguro we can just ceasefire muna, di ba? While ongoing negotiations, dialogue dyan po. Yan ang pakiusap ng bagong chairman ng Senate Committee on Foreign Relations na si Senator Erwin Tulfo sa mga kapwa-senador matapos makipagpulong kay Foreign Affairs Secretary Maria Teresa Lazaro. Lunes, pinagbotohan sa plenaryo na palitan ni Tulfo si Senator Amy Marcos bilang pinuno ng komite dahil dapat miyembro raw ng mayorya ang may hawak sa foreign relations na isang major committee. Bago ito, ilang araw nang pinagdedebatehan sa plenaryo ang West Philippine Sea. Kahapon, mainit pa ang naging pagtatalo ni Senator Kiko Pangilinan at Senator Rotante Marcoleta tungkol sa tamang sukat ng ating teritoryo. Bago yan, nakasagutan na rin ni Marcoleta sa Senator Risa Hontiveros tungkol naman sa pagiging kontrabida umano ng China, pati sa kahulugan ng maritime boundaries, maging sa 2016 arbitral ruling. Ngayon, ang plano ni Tulfo, personal nang kausapin ang mga kapwa mambabatas. I will personally go to the office of Senator Hontiveros and Senator Kiko. Hindi ka naman sinasabi na huwag na tayo magsalita. Kung may mali, di ba? Pero what I will just explain to them na may ongoing negotiations. Hindi na nagbigay ng panayam sa media si Secretary Lazaro, pero ayon kay Senator Tulfo, malinaw ang pakiusap ng kalihim na mag-tone down ang kanyang mga kapwa-senador. Bukod kasi sa nagiging personal ang pag-atake sa ilang opisyal ng China, naaapektuhan din daw ng mga sagutan ang gumugulong na pagbuo sa South China Sea Code of Conduct o COC. Ito ang kasunduan para sa freedom of navigation o malayang paglalayag sa South China Sea. Nasakop ang exclusive economic zones ng Brunei, Vietnam, Malaysia, Indonesia at Pilipinas. Ang target natin, hopefully in 10 months, matatapos yan around November, December. Then, kasi okay naman daw sa China. Yung problema natin, dahil doon sa bangayan, sagutan. It's hard po kasi when you negotiate this ongoing dialogue, tapos may maririnig ka dito, may gulo na naman doon. Sunod na pinaplano ni Tulfo na makipag-usap sa Chinese Embassy. Kamakailan lumutang ang mga panawagan na ideklarang persona non grata ang Deputy Spokesperson ng Chinese Embassy na si Go Wei at palitan si Chinese Ambassador to the Philippines, Jing Quan. Yan ay dahil minaliit umano nila ang resolusyong pinirmahan ng 15 senador na kumukondena sa mga pahayag ng Chinese Embassy laban sa ilang Philippine government officials. Sa kabila nito, ayon daw kay Secretary Lazaro, handa pa rin ng Chinese officials na makipag-usap. They're willing naman daw actually. Secretary Lazaro said that the Chinese Embassy is willing to talk to us. Sabi ko, why not? Sabi nga ni Secretary Lazaro, sige po. Sabi niya, parang they are nagpapahiwatig na they want to talk to me. So I said, sure, why not? Nagbabalita mula sa Frontline, Camille Samonte, News 5. Mga kapatid, ako po si Ruth Cabal. Dito tayo sa totoo, dito tayo sa True FM. Mag-follow at mag-subscribe din po kayo sa aming social media accounts at True Network PH. Diyan po yan sa aming X na dating Twitter, sa FB, sa Instagram, sa YouTube, sa TikTok at sa mga podcast. At syempre, tutok din po kayo sa Signal True TV Channel 19. Dito tayo sa totoo, tunay at tapat.